Hello guys! Hello mga katipid tips. So ngayon ay gagawa po tayo ng Graham balls. Kasi ito po ay request ng anak ko. Meron silang project sa school, yung entrep. So isa ito, naisipan nilang ibenta sa school po nila. So parang ka-idea na rin daw sila sa costing para alam na kung magkano ang magiging ambagan po nila. So wag na natin patagalin pa. Mag-start na po tayo. Okay, so dito babawas tayo ng 400 grams. Yung dalawang pack na nabibili. Kasi hindi naman daw sila bibili ng 1 kilo. So, dalawang pack, equivalent po yun ng 400 grams. Tapos, babawas tayo ng gagamitin nating pang-coat mamaya. So, mga 50 grams. So, ito, isa-set aside lamang po natin. Ilalagay na po natin dito ang condense po natin. So, yung condense naman natin, pwedeng tsansya-tsansya lamang po ito. Kasi, basta yung pinakang mixture po natin is maging dough. So, itong isang lata is ilalahat natin dito sa dalawang pack or 400 grams. Halu-haluin lamang po natin hanggang sa dumikit na sa Graham natin. At kapag okay na, gagamit lamang po ako ng gloves para mas mabilis po nating mabasa. So, kapag ganito na yung ating dough, hahatiin ko po ito sa dalawa. Dahil magkaiba yung ipapalaman po natin sa loob. Nung nahati na po natin, tumitimbang na po ito ng tig 360. Kasi kapag natimpla na po natin yung dalawang pack, timbang ng 720 grams. So, ngayon, ready na tayo magpalaman ng ating Graham balls. So, dito sa isang ibinukod natin, marshmallow po yung gagamitin po natin. So, 55 grams, tapos nagpe-presyo lamang po ito ng 15.35. Tapos yung ibinukod natin. Nips. Okay. So, yung pinakang size po nito, saktong-sakto lamang. Pwedeng hindi na tayong maghati. Nabili ko siya sa Super 8. Mura ng marshmallow dun. So, ang sukat na gagawin natin ay 1 tablespoon. Tumitimbang siya ng 17 grams. So, kapag nabilog na natin yan, pwede na tayo maglagay ng nips sa gitna. Idiin lang natin para dikit na dikit. Tapos, i-coat na natin dyan. Sabi nung anak ko, dami-dami mong video, pero yung Graham balls, yung paborito namin, wala kang video. Oo nga naman, no. So, ganun lang po yung gagawain natin. At ilalagay naman po natin sa ating mga cupcake liner. At ang napili ko nga po pala ay kulay red kasi malapit na po ang Valentine's. Bali, ang size po nito ay 1 ounce. Tapos, ito ilalagay lamang din po natin sa mga tabs. So, kahit anong packaging, pwede po natin gamitin. Pwedeng box. So, gumamit tayo dito ng 500 ml na tab. Tapos, dito, yung pinakang kulang, mamaya po natin yan dadagdagan kapag nagawa na po natin yung pangalawang filling po natin. Ang pinakang coating naman natin ay gagamit tayo ng powdered milk. So, ang ginamit ko po ay Milk Boy. So, yan. Nagbukod din tayo dito ng 50 grams. Pinakang filling po natin dito, choco stick naman po yung gagamitin natin. So, ang pinakang sukat ulit natin ay 1 tablespoon or 17 grams. Tapos, ilagay natin ang isang choco stick. Bali, ang isang balot ng choco-choco ay 20 pieces. So, makaka 21 pieces tayo dito. Ang gagawin ko sa pinakang huli, isahatiin ko na lamang para sumakto doon sa 21 pieces na magagawa po natin. Ang pinakang design na din natin, itong nips din po natin. So, pwede tayong gumamit mga sprinkle candy. Dito na sa milk natin. Tapos ito, pwedeng hindi purong milk. Pwede nating paglahokin yung milk at saka Graham. Tapos halimbawa, itong milk nyo, yung milk powder, may buo-buo. So, pwede nyo itong salain. Para maganda yung pagkakadikit, pinong-pino, dito po sa ating Graham balls. So, sa pinakang coating natin, yung 50 grams na sukat, isaktong-sakto siya dun sa dalawang pack or 400 grams. So, yung isa, hindi ko na napigilan, is tinikman ko na siya, kaya 20 pieces na lamang po ito. Okay, so, ilagay na ulit natin sa pinakang packaging po natin. Okay, so ito yung ating choco milk. Ito yung ating Graham marshmallow. Ito naman is yung inassorted natin. Para may idea kayo kung pare-pareho ang kulay, iba-iba ang kulay, kung alin po ang mas maganda. Pero lahat po ito ay magandang tingnan.
Diba? Ganun lang kabilis gawain yung ating Graham balls at kahit mga anak natin is kaya na po ito. Ito yung ating Graham, yung pinakang coated. Ito yung ating milk powder. Ito yung ating assorted. So, madami na talaga nagawa nitong Graham balls. Halos lahat na. Ako lamang yata yung wala pang video po nito. Ito yung pinakang update sa Graham ball po natin. Tapos yung pinakang pricing din po nito. Ngayon 2025, diba? In-slice ko na yan para kitang-kita yung loob. Buong buo yung mallows. So, yung pinakang chocolate natin is eto. Ngayon, tikman na natin. So, parehas masarap. So, yung Graham natin, na may marshmallow, sakto lang yung lasa niya. Tapos, dito sa may milk at chocolate yung peelings. So, nadadagdagan lamang yung pinakang tamis dito sa ating chocolate peelings. Kasi yung ating choco-choco is may tamis na din po yun. Pero, overall, mga katipid tips, ang sarap, ang creamy. Lalo mas sumasarap din to pag malamig na. Diba? Okay, so kung hindi natin to ilalagay sa ref, 3 to 4 days, basta maayos yung pinakang packaging natin, okay lang kahit hindi ilagay sa ref. Kung ilalagay naman natin sa ref, up to 1 month is abot na abot. Okay? So, ngayon, bigyan ko naman kayo ng update sa pinakang price ngayon ng Graham balls. Okay? So, gumagawa dito sa bahay yung anak ko nagagawa. Pero hindi ko siya naisipang gawa ng video. Siguro kasi lagi ko siya nakikita dito sa bahay. Parang ito yung pinakang cravings nila pag gusto nila ng matamis, ng cake, na madalian. So, ito yung ginagawa nila. So, yung pinakang costing natin, yung lagi ko pa rin po sinasabi, magko-costing pa rin po tayo na sa atin kasi iba't iba po tayo ng lugar, presyo ng nabibili. So, ito ay idea po lamang base po sa pagkakabili ko dito po sa lugar namin. Okay, so, yung costing nga po palang gagawain natin is sa isa na lamang po para hindi lamang po ganun kahaba yung pinakang video po natin. So, kalimitan ang ginagawa dito is marshmallow, yung pinakang palaman sa loob. Doon na lamang po natin tutuusin yung marshmallow. Pinakang coating is yung crushed Graham din po natin kasi ayun po yung malimit na ginagawa kapag Graham balls, di ba? Coating natin ay milk, so dadagdag na lamang po tayo ng pinakang expenses po natin dyan at kung choco-choco yung ilalagay po natin sa loob. Yung ginamit natin, pero hindi po ito yung tutuusin natin. Yung nakapack na 200 grams. So, gumamit tayo ng 2 pack. So, 400 grams po yon at 45 pesos po ang isang balot. So, 90 pesos. Isang lata ng condense, 42 pesos. Pinakang marshmallow po natin, makakagamit po tayo ng 2 pack, pero may labis pa po yun. So, may puhunan na 31 pesos. Okay, so sa nips sa ibabaw, makakagamit tayo ng 3 balot, 18 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 181 pesos, pero magpa-plus pa po tayo dyan ng other expenses. Sa pinakang labor natin, sabihin na lamang po natin na 20 pesos kasi sobrang dali niya lang po talaga gawin. Tapos kaunti lang naman po yung ginawa po natin. So sa pinakang packaging po natin, yung cupcake liner na gagamitin, tapos yung tab na gagamitin, sticker, so sabihin na po natin na 50 pesos. Kasi makakatatlong tab lamang naman po tayo at kalahati. Kaya ang total po ay 251 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 42 pieces na magagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 5.97 po ang puhunan kada isang Graham balls. Sa 42 pieces na nagawa po natin, makatatlong tab po tayo at kalahati. Kasi kada isang tab, meron pong 12 pieces. So, pwede natin itong ibenta ng 100 kapag may kukuhang reseller at 120 pesos naman po kapag regular price or per tab. So, ngayon, tutuusin ko siya sa per tab. So, yung 120 pesos na bentahan, i-times 3 natin sa 3 tab. So, kalalabasan nun, 360 pesos. At dun sa kalahati na 6 pieces, pwede pa natin siyang maibenta ng 60 pesos. Kaya, ang total ay 420 pesos. I-minus natin yung pinakang puhunan at posible po tayong tumubo ng 169 pesos sa 400 grams nung ating crushed Graham. So, ito pwedeng mas bumaba yung pinakang bentahan natin. So, depende po yon sa laki nung Graham balls po natin. Okay, so sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit ako na idagdag na magandang negosyo idea po sa inyo, lalo na po sa mga kamami ko. Gamitin natin yung ating mga social media account para kumita po tayo kahit tayo po ay nasa bahay po dapat. Okay?
Malakas ang ulan na naman. Umulan na ng umulan. Hindi ko alam kung may bagyo ba. Bye!